Ngayong gabi sa The 700 Club Asia, 7 beses nang napreso, ayaw pa rin magbago. Si Ella at kanyang mga anak di tinatantanan ng demonyo. Si Marlene mula sa pagkabata, hawak sa leeg ng faith healer at albularyo. How can they be rescued by grace? Susunod na. Hello! Sa pagpasok ng 2024, magpasalamat tayo kay Jesus sa mga tagumpay at pagpapala ng nakaraang taon. Thank you, Jesus, for the sick people that you have healed, the needy that you have provided for, the lost souls you rescued and transformed by your amazing grace. We cannot boast or take credit for your wonderful miracles, for as you have reminded us, it's not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty. Zechariah 4:6. Let's watch 3 of the most inspiring stories of the past year. Tingnan natin kung paano binago ni Jesus ang mga taong ayaw magbago. Umpisahan natin sa kwento ni Amer Kalinaw. Nagdamdam ako sa magulang ko, gawa ng wala akong tunay na father. At madalas ako'y bugbog sarado sa aking stepfather. Pakiramdam ko sa nanay ko, hindi ako pinagtatanggol, bagkos nilulubog pa ako sa edad na 12 years old, itip ng sigarilyo, singot ng rugby, saka yung solvent. Edad na 13 years old, marijuana. Edad na 14 years old, first time ko naranasan ng drugs o yung shabu. Doon ko binubuhos lahat-lahat yung hinanakit ko sa magulang ko, sa stepfather ko. 14 anyos lamang si Amer nang maglabas-masok sa kulungan dahil sa ilegal na droga at pagnanakaw na kanyang nalulusutan dahil sa paulit-ulit na pagpipiyansa ng kanyang ina. Actually, mahal na mahal ko nanay ko eh. Kaso lang, yung puot, galit, nag-iinanakit. Hirap labanan. Talagang siguro mga 5 balik na ako sa bilangguan, hindi na ako nagpasabi sa nanay ko na nakakulong na ako. Nahatulan ng 12 taong pagkakakulong si Amer dahil sa kasong frustrated murder. 20 anyos siya nang mangyari ito. Bagamat bilanggo na, patuloy siyang naging mabagsik sa paggamit at pagtutulak ng droga sa kapwa preso. Dahil dito'y nabartolina siya. Tutunan ko na po kausapin sarili ko. Dumarating yung pagkain, wala na sa oras. Ang baho ko noon, ang dumi ko, napuno po ito ng kati-kati. Bukol, rumbo-rumbo kung tawagin po, pati ulo ko po. Tapos 8 months na ako, napansin ko, may dumating na pastor. Sabi sa akin, Brad, gusto kong mag-iwan sa iyo ng salita ng Diyos at magiging kalakasan mo. At ito nga pala yung Bible. Eh, noong time na nasa Bartolina ako, sabik na ako manigarilyo. Pinupulit ko talaga yun. Sinindihan ko siya, yung pastor natakot, umatras na ng konti hanggang sasabi sa akin. Ang sabi ng salita ng Diyos in Matthew 11:28, "Come to me, all who you are weary and burdened, and I will give you rest." Pray without ceasing lang, bro, ha? Napaisip po ako, pero nabaliwala lang din. Inilipat si Amer sa Bilibid. Dito niya nakilala ang kapwa preso na siya namang nag-imbita sa kanyang dumalo sa mga Bible studies at prayer meetings. Pinatanggap niya ako. Tanggap-tanggapan lang po, ma'am eh. Kasi nahiya talaga ako sa kanya eh. Hindi pa buo puso ko, buo loob ko eh. Pupunta ako ng church dahil lang po sa biyaya. Sa pagkain lang po. Hanggang sa isang riot ang sumiklab sa loob ng Bilibid at napuruhan si Amer. Gusto kong lumaban pero hindi ko alam kung paano eh. At napatunayan ko na hindi pala ako matapang. Tumag pala ako. Pumasok ako sa church na pinagkukunwarian ko. Sabi ko, Lord, hindi ko pa po nakikita nanay ko. Baka pwede naman po, pakita mo naman sa akin, makaigay ng tawad sa kanya. Ayoko po lumayan ng pantayan pa ako. Nang natigil ang riot, nakaligtas si Amer sa panganib. Sa pagdaan ng mga taon, patuloy siyang nangulila sa kalinga ng kanyang mga magulang. Sa gitna ng kalungkutan, muli siyang kinatagpo ng Diyos. Pinatugtog yung kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Hindi ko na po kinaya. Binabasag yung damdamin ko. Tinaas ko po kamay ko. Sabi ko, Lord, naging bulaan ako sa harapan mo. Peking Kristiyano po ako. Naging tanggap-tanggapan lang ako. Pero sa pagkakataong ito, Panginoon, kung pribileyo mo ito,
Sinusuko ko na po ang buhay ko sa iyo ng totohanan. Sabagot po ang Panginoon. Sabi sa akin ng Lord, Amer, anak, kung inaakala mo ang buhay mo sa iyo, wala nang halaga. Pero sa akin, meron pa. At dito ko naranasan na tila may yumakap sa akin. Yung pastor po, nagde-lecture. Sabi niya, kayong mga nahihirapan, kayong mga napapagal, pero kung lalapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. First time ko po nalaman na yung pala ang Tagalog version ng sinabi ng pastor sa Bartolina. Sabi ko, Lord, pagod na po ako, hindi ko na po kaya. Kasabay po ng pagbanggit ng pastor na yun, binanggit niya po yung Isaiah. Kahit gaano kapula, kahit gaano kalalag, kahit gaano kalaki ang timbang na nagawa mo kasalanan, patatawarin ka ng Panginoon. Dito ko nalaman na pwede pa palang patawarin yung mga tulad namin. Lumakas ang kanyang pananampalataya sa araw-araw na pagbabasa ng Biblia at pananalangin sa Panginoon na siyang naging sandigan niya. Binasa ko yung aklat ng 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Ang puso mo ay templo ko. Huwag mong kakargaan ng droga, huwag mong kakargaan ng sigarilyo, huwag mong kakargaan ng alak, huwag mong kakargaan ng tato, huwag mong dudumihan. Ininto kong pagtatato. Hindi na po ako nagdroga sa munti po. Tapos sabi ko sa kanya, patawarin niyo po ako sa lahat ng pagkukulang ko. Bible pa lang, nakikita niya, naniniwala na siya na binago na raw ako ng Panginoon. Ultimo stepfather ko, gusto ko na po makita. Kasi nalaman ko na may pitan talaga siya magdisiplina. At mahal niyang isang tulad ko. Nakahingi rin siya ng tawad sa kanyang amain bago pa man ito pumanaw. Tinugon din ng Diyos ang kanyang panalangin dahil matapos ang 10 taong pagkakakulong, mas napaaga ang paglaya niya dahil sa ipinamalas sa pagbabago sa loob ng bilangguan. Binuksan po ang gate, napakasarap po. Puno-puno ng pananabik. Kaya po yung first time ko po na magpapasko, kapiling ko na po, pamilya ko. Nanay ko, mga kapatid ko. Matapos ang halos 3 taong dekada, nahanap ni Amer at ang kanyang mga kapatid ang kanilang tunay na ama na kanilang pinatawad. Isa na rin siyang pastor ngayon sa isang community church. Napatunayan ko na sa isang tulad ko na si Lord ang kumilos. Ang sino man tao na kapag isa kay Kristo, isa ng bago nila lang. Ang puso ko ngayon ay puno ng saya at galak. At habang buhay maglilingkod kay Kristo. That's why as parents, it is so vital that we train our children in the love and discipline of the Lord. Amer never got that from his stepfather. In fact, he got the opposite. Parati siyang binubugbog. So, he kept that in his heart. Nagkaroon siya ng bitterness, nagkaroon siya ng pain. And when we allow bitterness to sit in our lives, it will infect us and it will infect the people around us. But thank God, the Lord found Amer in just the right time. Alam niyo po, everyone has a past. I too had my past. You know, I had my own battles with vices, but it was God in His mercy and grace who rescued me. And the Lord is knocking at the door of your heart, you who are watching this very moment. He wants to rescue you. He wants you to be part of His plan and purpose. That plan that He has for your life is so beautiful if you'll only allow Him. Open the door of your hearts, my friend, and receive Christ as your Lord and Savior. It comes by just repeating a simple prayer. But more than saying this prayer, kailangan po manggagaling sa inyong puso itong maikling panalangin. Let's pray. Just say, My Heavenly Father, I believe that Jesus is your one and only Son. And I believe that Jesus was born of the Virgin, here on earth, went to the cross with a mission to rescue me. For He died on the cross, He shed His blood on the cross, and through His death, I now have life. And through His shed blood, my sins are forgiven once for all. So right now, Lord, I humble myself and I ask for your forgiveness. Lord, gusto ko na magbago. I want your plan and purpose to prevail in my life. So I surrender to you. As I receive you, Jesus, into my heart, into my life, to be my Lord and to be my Savior.
Thank you for loving me. Thank you for saving me. Thank you for this new life that you're giving to me now. I receive it with all of my heart. I pray this prayer in the name of Jesus. Amen and amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.org/give. CBN Asia.org/give. Yan. Okay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang ang daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na eh. Ay, iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan ang ilo. Kaya ko na po to. Sige. Excuse pero to. Ako na po dito. Relax na po yan. Yan. Pagkatapos ko, kaya Rodel, ikaw naman po mag-donate ha. Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Isang katanungan sa kamusmusan ni Ella ang mga kaganapan sa kanyang pamilya. Yung darkest point was siguro when I was about 5 years old that I experienced molestation already. Tapos, prior to that, I was already exposed sa pornography because yung environment ko, it was normal. Yung na-ingrain sa innocence ko, yung na-violate yung innocence ko na it was normal to be violate, your body to be violated. It was normal to see all those things. And dapat parang ginaganon yung babae kasi that was what I saw. Yung parents ko started fighting in front of me to the point na magpapatayan na sila sa harap ko. May mga baril-baril, may mga dugo, ganyan. I was exposed to violence because I started rebelling. Yung nangyari na yun would parang siyang ripple effect din. On later on, how I would allow men to treat me. Kasi parang feeling ko parang kailangan, parang it would be a way for me to be accepted, to be loved. I thought it was something not natural to express your love to a person. Kung mga ibang tao nagda-drugs, nag-smoke, nag-alcohol, kung ibang teens ganon, ako boyfriend. Siyempre sila nagpe-play sa mga girls. So feeling ko normal din mag-play sa mga boys. Feeling ko ako yung nakakaisa sa lalaki. In and out of relationships. Tapos, yung heart ko, siguro gutay-gutay na dahil pinamimigay ko lang siya. It was cheapened by, pinamimigay ko na lang siya. Tapos, either I get hurt or I hurt guys. Ganyan lang. Ganon lang yung cycle. Nasa ganoong sitwasyon si Ella nang minsang maimbitahang dumalo sa isang Kristiyanong pagtitipon. Dito niya unang narinig ang tungkol sa pag-ibig ni Hesukristo. Gusto ko nang ayusin, gusto ko nang cleanse, ayus na lahat, ganyan. So, kumbaga, nag-effort naman ako, but by myself lang. Hindi ko pa alam yung lordship, hindi ko pa alam yung surrender, ganyan. Wala akong alam ng mga ganon. So, inaccept ko lang siya because I wanted to be cleansed, I wanted to be saved. Ayoko nang yung ma-charge sa akin yung mga ginawa ko in the past. Bagamat naroon ang kagustuhang magbago at itama ang sarili, nagpatuloy pa rin si Ella sa pagpasok sa maling relasyon. Hindi nagtagal, ay nabuntis si Ella ng kanyang kasintahan na humantong sa kasalan. Matapos magsilang ni Ella ay maayos ang naging pagsasama ng mag-asawa. Subalit hindi nagtagal, muling bumalik sa pagiging buhay dalaga si Ella. Yung validation na hindi ko nakukuha from my husband. Nakukuha ko siya from my friends, from my guy friends. Natuldukan ng 7 taong pagsasama ng mag-asawa dahil sa annulment. Matapos noon ay patuloy pa rin si Ella sa pakikipagrelasyon sa ibang lalaki. Sa patuloy na paghahanap ng pagmamahal, makaraan ng 3 taon ay nakatagpo si Ella ng panibagong lalaki. Isang Phil-Am na naninirahan sa Amerika na nakilala niya sa online. Desidido na siya
na iyon na ang kanyang huling pag-ibig. Feeling ko talaga, ito na talaga. Parang okay na, ito na talaga yung guy for me. Ayaw ng spirit ko, pero yung flesh ko gusto. Ngunit nabigo muli si Ella matapos nitong makipaghiwalay sa kanya. Iyon din ang puntong nagdadalang tao na siya. Grabe talaga yung emptiness kasi hindi ko maintindihan nun. Ang dami ko naman pera. Ang ganda naman ng place na tinitirahan ko. May coach pa ako nun. Tapos, mga boyfriends. Pag di may ginusto ko na boyfriend, nakukuha ko naman siya. Pero, hindi ko maintindihan, but somehow yung void, ang laki pa din. Ang labis na pangungulila at kalungkutan ni Ella ang naging daan upang muli niyang kilalanin at magbalik sa Panginoong Diyos. Open na yung heart ko kasi anything, basta yung thinking ko lang nun, anything para mag-grow ako kay Lord, anything para mabawi ko yung years na nag-rebel ako sa Kanya. Kung stubborn ako, mas stubborn yung love niya sa akin. Yung life, it doesn't revolve around guys. You can have a life na you can fulfill yung Great Commission ni Lord and reach out to many people. Ang dami-dami mong pwede gawin. Kulang na kulang yung oras mo. You're just focusing too much on the guys. Magmula noon ay lubos na naunawaan ni Ella ang pag-ibig at pagpapatawad ni Jesus. Si Daddy God yung best friend ko na hindi sumuko sa akin. Si Lord lang yung nag-fill ng heart ko. Kasi siya lang pala kung saan ko pa hinanap. Thankful ako dahil despite yung mga kakulangan ko kay Lord, yung mga sins ko in the past, talagang pinatawad pa rin ako ni Lord in the end. Tapos hindi lang niya ako pinatawad pero He blessed me po with 2 beautiful kids na akala mo pag single mom ka, mapapabayaan mo na yung mga anak mo, ganyan. But thankfully, di ba, nag-excel pa sila sa school, binabless sila ng Lord sa studies nila, may mga medal sila. So ako parang, this is too much. Parang, wow, thank you Lord, talagang blessed na blessed ako pagdating sa mga kids. I'm thankful for my new beginning. Now, ang sarap lang to share to people na kung akala mo wala ka ng pag-asa, that you can have a new beginning, that if you're praying about the new beginning, it's only possible with God. No matter how much Ella wanted and decided to have a relationship that is real and a relationship that will last, pero wala siyang ability because her heart was broken in so many places. And if our hearts are not fixed, if our hearts, merong vacuum yan, may problema, marami siyang broken pieces, then we have no ability to love and give of ourselves. The Bible says, the Lord is close to the brokenhearted and those that are crushed in spirit. And that's what the Lord did for her. Sa totoo lang, kung hindi natin kakampi si Jesus, di natin kayang talunin ang demonyo. As the Apostle Paul puts it, if God is for us, who can be against us? But if the Son of God dwells in our heart, then greater is the Creator who is within us than the devil who wants to destroy our lives. If you want to know more about spiritual warfare and how to experience real victory in Christ, please call our 24/7 prayer center. The numbers are on your screen. I'll be right back after these messages. Being rich is beyond money and material wealth. To be rich is to be able to give freely and unconditionally. Get the keys to real fulfillment through the power of giving in an exclusive audio teaching by Peter Kairos. Real joy for any amount you choose to donate. You are giving because your heart is blessed, so you can always trust God to meet all your needs. Be a CBN Asia partner today. Gusto ko mag-suicide, tumatalon ako sa bintana. Kasi nga, hinahabol ako. Doon sa dream ko, hinahabol ako. Halos gabi-gabi, kung dalawin ng masamang panaginip, ang nooy musmus pa lang na si Marlene. Kasabay ng pagbubukas ng kanyang mga mata sa mahiwagang karanasan, ay ang pagkakaroon niya ng karamdaman sa balat. Dahil dito, dinala siya sa iba't ibang albularyo para ipagamot. Pag dinala ako sa ospital, sabihin ng doktor, wala ka naman sakit. Sa kagustuhang mapabuti ang kanyang sitwasyon, nagpasya ang kanyang mga magulang na patirahin siya sa bahay ng isang albularyo kung saan iba't ibang ritual ang sinubukan para sa kanyang paggaling.
wala naman kami talagang magawa. Dahil gusto ng father ko na ako ay mabuhay. Nung dinala na nila ako doon, hindi na ako lumabas sa bahay. Kasi ang sabi ng faith healer sa akin, pag lumabas ka dito, mamamatay ka. Ako iniisip ko, ano nang mangyayari sa akin kung parang natali na ako dito? Parang kang preso na nasa loob. Nag-stop din ako mag-aral. Sa 7 taong pamamalagi sa bahay ng faith healer, mas lalong namulat si Marlene sa madilim na mundo, lalo na't ipinasa sa kanya ang kaalaman sa panggagamot. Pumunta kami sa kuweba, tapos kumukuha kami ng mga elemental stones. Tapos lalagyan niya ng water, pinapainom niya yun sa akin para gumaling ako. Ito yung pinaka-worst, ginamit ako medium nung faith healer. So merong isang pasyente na nakatama ng kung ano, tapos papapasukin yung evil spirit sa katawan ko. Talagang nabablackout ako. Tapos parang after na mangyari yung ceremony na yun, hinang-hina talaga ako. Hanggang isang araw, nagkaroon ng pagkakataong makauwi si Marlene sa kanilang tirahan. Dito niya nakita ang pagbabago sa kanyang ama mula nang makapakinig ng salita ng Diyos sa isang programa sa radyo. Kalaunay isinama sila ng kanyang ama sa simbahan kung saan nasaksihan niya ang mga himala ng Panginoon. Na-amaze ako kasi grabe ang daming gumagaling. Yung mga naka-wheelchair, yung mga naka-stretcher. Pag nag-pray yung pastor ng sobrang ikli lang, tapos biglang may miracle na nangyayari. Instant. Kakaiba naman power ito. Hindi kagaya nung pinanggalingan ko, may mga ceremony. Mga ilang attempts, ilang Sundays. Tapos may Sunday na sabi ng tatay ko, lapit tayo sa isang pastor, papray ka. Ipinanalangin ng pastor si Marlene, subalit hindi ito naging madali. Sabing gano'n sa akin, you have to accept the Lord Jesus Christ in your heart at sumabay ka sa prayer. So the moment na sinasabayan ko na yung pastor, biglang nag-block na yung joke ko. Parang nanlamig na ako, parang naninigas na ako. Sabi ko, parang yung dating ginagawa sa akin na nadidemonize ako sa higaan. Parang yun na yung nararamdaman ko. Sabi ng pastor, sabihin mo yung pangalang Jesus. Hindi ko talaga masabi. Narinig ko din. Sabi niya, okay, invite the Holy Spirit. Kantahin natin tong Come Holy Spirit. Grabe, lalo naging worst, no? Sabi ng pastor sa akin, sabihin mo yung pangalang Jesus. Lumaban ka. Sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako. Gusto kong lumaya. Yun ang nasa isip ko. Nung masabi ko yung Jesus ng malakas, yung Jesus! When I say that name, parang may nilabas ako sa bibig ko na something greenish. Sa afternoon, bigla na ako talaga totally nawala na ng malay. Sa muling pagmulat ng kanyang mga mata, nagkaroon siya ng pag-asa. Matapos mapalaya mula sa gapos ng kaaway, nagtuloy-tuloy ang paglago niya sa Panginoon at ng kanyang buong pamilya. Ngunit patuloy na ginambala si Marlene ng albularyo at nagbitiw pa ng pagbabanta sa kanya. Siyempre nagalit siya. Dahil lumabas ka dyan, mamamatay ka na. Tapos sinabi ko yun sa pastor ko, sabi ko, Pastor, di ba pinalaya na ako ni Lord? Bakit na meron pang ganitong attempt na nararamdaman ako? Ginawa ng pastor, tinuruan niya ako talaga ng malalimang pagbabasa ng salita ng Diyos. And sabi niya, ito yung mga verses na i-memorize na panlaban dyan sa demonyo na yan. I've given you authority to tread upon serpents and scorpions and all the powers of the enemy and no one can harm me. Di mo na ako pwedeng balikan, Satanas. So in Jesus' name, lumayas ka. Every time I use the Word of God, kinat ko na siya na in Jesus' name, talagang nawawala. Mas makapangyarihan ng Diyos na nasa akin kesa si Satanas na nasa sanlibutan. Panalangin ang naging sandata ng buong pamilya ni Marlene hanggang sa tuluyan ng matuldukan ang kanyang madilim na nakaraan. Dumaan din siya sa mahabang proseso ng deliverance na halos tumagal ng 2 taon. Naabot din niya ang kanyang pangarap nang maipagpatuloy ang pag-aaral at makapagtapos sa kolehiyo. Talagang sabi ko, ang sarap mabuhay ng nasa Diyos. Free na talaga ako sa lahat ng gawa ng kaaway. Kaya I'm already 38 years in the ministry. Hindi nagbago yung pagmamahal ng Diyos. Mas tumindi pa siya. For healing, we pray for one another.
to be set free, to be delivered from whatever vices and even influences that come from dark forces of this age. There is power in the name of Jesus. Nakita nyo naman, the moment Marlene said, Jesus, that instant, she was set free. The enemy's hold over her life was broken once and for all. So we can pray for you. Kung ano mang pinagdaraanan kayo ngayon, whatever it is you're facing, we can pray for that healing. We can pray for that deliverance. Put your hope and trust in the Lord Jesus Christ. Let's pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, Lord of all, Lord over sickness, Lord over the evil forces and powers that is at work in our world, Lord over vices, Lord over control of the enemy in one's life. You are Lord and you are great. You are the Almighty God who gives us victory, who gives us deliverance, who can set us free. So Lord, in the name of Jesus, Lord, I speak to all those that are right now being oppressed by the enemy, for they have dealt into the occult, they have dealt into albularyo spiritistas, and they have done things in their lives that they were naive of. So even now, through the power and the name of Jesus, we break the hold over your lives and set you free. In Jesus' name, be set free. In Jesus' name, receive your freedom now. Now you are set free, kapatid. Walk in your freedom. And for all those watching right now that are needing a healing touch from the Lord, release your healing touch upon those that are sick, those that are struggling with different types of illnesses. The Lord is making you whole and healing you completely by the power and the shed blood on the cross. Receive your healing in Jesus' name. Someone with a tumor on your brain, the Lord is healing you. Receive that, kapatid. Someone watching right now at meron kayong asthma, and it's been coming back very often. The Lord is healing you, delivering you from asthma permanently. Receive your healing in Jesus' name. Someone with a skin disorder, especially on your left arm, the Lord is releasing healing over that skin infection. Receive your healing in Jesus' name. Someone watching right now na meron kang stomach ulcers, the Lord is drying up your ulcers this very moment. Receive that, kapatid, in Jesus' name. Thank you, Lord. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text Answered Prayer and share your story with us. Send it to 0998-590-0620. Thank you, Lord, for those incredible testimonies of your grace this past year. Thank you for everyone you have rescued and transformed forever. And that includes you, our televiewers, who surrendered your hearts and lives to Jesus when you prayed with us the past year. Wala kaming ipagmamalaki. Jesus, all the praise, all the honor, all the glory goes only back to you and you alone. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so no one can boast. Ephesians 2:8 and 9. Dahil sa kagandang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng iyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Salamat, Jesus, sa inyong grasya nitong nakaraang taon. Salamat sa ibubuhos mo pang grasya, kaligtasan at pagpapala sa 2024. We believe and we receive it now by faith. Thank you all for watching. God bless you.